ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani ana mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Halos 5 pesos matag litro nga usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo gipaabot sunod semana. Usa ka tuig nga baby boy nalapnos ang panit sa dughan dihang nayab-an og initubig sa ilang balay sa Davao City. Upat sabdan human nagkarambola ang upat kasakyanan sa Alyosan, Cotabato. Supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nagpahigayon og prayer vigil sa Davao City sa ika-100 ka adlaw sukad na aresto ug nadala sa International Criminal Court kun ICC ang kanhi Pangulo. Kapin 27 million pesos nga kantidad sa iligal nga droga ug expired nga tambal nga nakumpiska sa mga operasyon sa PIDEA Region 11 gipang sunog. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Dili na sab maayong balita mga kapuso kay posibleng big time ang isa ka sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana nga moabot sa halos 5 pesos kada litro. Pipila ka driver sa Davao City dismayado na sa sagunsong pagsaka sa presyo sa lana. Ani report. Sa labing unang higayon sukad 2022, posibleng musaka ang presyo sa mga produktong petrolyo og halos 5 pesos matag litro sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng musaka og 2 pesos og 50 centavos kutob 3 pesos ang kada litro sa gasolina. Samtang 4 pesos ug 30 centavos hangtod 4 pesos ug 80 centavos kada litro ang pwedeng isaka sa presyo sa diesel. Ug ang usbaw sa matag litro sa kerosene, posibleng 4 pesos ug 25 centavos kutob 4 pesos ug 40 centavos. Kung madayon, kini na ang ikaunom nga sagunsong semanang pagsaka sa presyo sa gasolina, ikaupat sa diesel ug ikatulo sa kerosene. Mamahimo pa kining mausa base sa resulta sa trading karong adlaw. Apan karon pa lang, dismayado na ang pipila ka driver sa Davao City sa sagunsong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Taas ang gasolina niya, ang masahe. Kuan ra pod. Igo-igo ra pod. Medyo dako og epekto, labi nagmutaas ang gasolina. Alaot pud mo panginabuhi, sir. Busa muhimo na lang matud pa sila og paagi aron mahuwasan gamay sa kapait. Maningkamot na lang gyud. Kung unsay pagbot sa gobyerno nga masulbad. Ning bag-o lang, gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga nasayod matud pa ang gobyerno sa gipaabot nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kini tungod matud pa sa nagkagrabing nga tensyon sa Iran ug Israel. Busa nagpadayon matud pa ang fuel subsidy sa gobyerno nga kasamtangang ginahatag sa mga public utility vehicle drivers. Hinuon gipaabot nga mohatag sabog fuel subsidy ang gobyerno alang sa mga ilabihang apektado sa pagsaka sa presyo sa lana. Kauban si Jojo Solarte ug Bebot Cajes. Sara Hilomen Velasco. One Mindanao. Usa ka panagtigom ang gipahigayon sa mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City ug Cagayan de Oro City sa ikausa ka gatos ka adlaw sukad gidala sa International Criminal Court sa The Hague ang kanhi Pangulo. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara dinhi sa Davao City usa ka prayer vigil ang gitambungan sa mga taga-suporta agig paglaom ug pag-ampo nga unta sa daling panahon makauli na sa Davao City si former President Rodrigo Duterte sanglit siya sab ang mosunod nga mayor sa syudad. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Padayon nga lig-on ang panawagan ug paglaom sa mga taga-suporta ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga sa labing daling panahon makagawas na siya sa ICC sa The Hague, Netherlands ug makauli na sa Davao City. Gipahigayon ang prayer vigil Huwebes sa gabii sa Rizal Park sa Davao City
sa ika-100 days na ni FPRRD. Sukad gidala siya sa The Hague, kalabot sa reklamong Crimes Against Humanity. Nagsindi og kandila ang mga mitambong nga nagtimaan sa kahayag og paglaom matud pa sa iyang pag-uli sa syudad. Ila sab gipahayag ang manifesto agig suporta sa pagkabot og hustisya ug soberanya. Sa iyang kaayo, sa iyang pagka-presidente sa atong nasod, sa iyang gihimong sakripisyo, sa iyang gihimong pagpangalagad, kani ang gibalos sa iya. Mitambong ang legal counsel ni FPRRD nga si Attorney Martin Delgra III kinsa usa sa kauban sa kanhing Pangulo ug usa sa saksi sa mga hitabo ni adtong March 11 kanus gidakop o gidala sa The Hague si FPRRD. Some people say it was a historic day. To me, it was a day of infamy. Kay daghang kayong mga panghitabo nga dili angay mahitabo kay supak sa balaod. Dinhi gipahayag ni Attorney Delgra ang mga kalapasan nga gibuhat ngadto sa balaod sa pagdala kay FPRRD sa The Hague, sama sa wala pagpresenta kaniya sa lokal nga korte. My humble request for all of us here is to continue to support him, to continue to show your love for him, to continue to pray for him, para siya pod matagamtam niya bisag layo kay siya. Matagamtam niya, no? Nga giday gyapon siya, gihigugma gyapon siya sa mga tao nga iyang giserbisyo. Samtang sa Cagayan de Oro City, nagkatapok sab ang gatusan ka mga taga-suporta ni FPRRD sa Kiosko Kagawasan Park sa downtown Divisoria area aron ipanawagan nga ipapauli na sa nasod ang kanhi Pangulo ato sa ika-100 ka adlaw sukad kini gidala sa The Hague. Usa ka programa ang gihimo nga gipangunahan ni Councilor Girly Balaba kinsa iladong kaalyado sa mga Duterte sa Northern Mindanao. Matud niya, kinahanglang makauli na ang kanhi Pangulo tungod sa sinugdanan pa lang illegal na matud pa ang pagkapriso ni ini. Sara, sige pagulang advisory sa Office of the Vice President. Si Vice President Sara Duterte ana karon sa iyang personal trip dito sa nasod Australia ug nakatakda siya nga motambong sa pigayon nga Free Duterte Now Rally sa Melbourne karong June 22. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Upat ka mga individual ang samdan human nga nagkarambola ang upat ka mga sakyanan sa Alyosan, Cotabato. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipabira sa usa ka dakong truck gamit ang PC kining usa ka delivery van nga nalumping na ang unahang bahin sa kadalanan sa barangay Pagangan sa Alyosan, Cotabato pasado alas 9 sa buntag adlawng Huwebes. Kini aron maluagan ang front seat ug ma-rescue ang 31 anyos nga lalaking driver nga naipit atol sa karambola sa upat ka mga sakyanan. Nadala na matud pa sa ospital ang laing pasahero sa maong delivery van, lakip ang laing 56 anyos nga lalaking driver sa passenger van ug ang asawa ni ini gumikan sa mga samad nga naangkon aron mapatambalan. Matud sa Alyosan Municipal Police Station, gilatas sa managlaing direksyon sa delivery van ug passenger van ang maong kadalanan. Apan, kalit kunong nawad-an og kontrol ang driver sa passenger van sa pakurbada nga dalan sa nasangpit nga lugar. Dihang mag-brake na kini, nakaon niini ang lane sa kasugat nga passenger van ug didto mibangga. Sa kakusog sa impact, mituyok ang delivery van. Apan, nabangga sab ang likod niini sa nagsunod nga kotse. Luwas ra ang driver nga naginusarang sakay sa maong kotse. Samtang ang maong passenger van nabangga sab sa likod nga bahin sa nakaparadang mini truck nga walay sakay. According po sa statement nung driver ng vehicle 2, nawalan po siya ng control. Then pag-apply niya ng brake, lumipat po siya sa kabilang linya ng kalsada, kaya nagkabanggaan po sila. Yun na po ang naging rason kung bakit nagkarambola po itong apat na sasakyan. Ginaulat pa sa PNP ang settlement sa maong mga kampo kalabot sa insidente. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan sab kini og pahayag.
tambag sa PNP ngadto sa mga motorista nga mag-igmat sa pagmaneho. Mas mainam po na maging cautious po tayo sa mga signages at magdoble ingat po. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nagpahimangno ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa lungsod sa Don Marcelino sa Davao Occidental sa mga motorista nga one lane lang ang maagian sa parte sa dalan sa Barangay Talaguton human nakankan ang yutang pundasyon sa konkretong dalan. Miyerkules sa buntag, dihang namatngunan nga nakanka na ang yuta nga pundasyon sa parte sa dalan sa National Road sa Sitio Pamungot sa Don Marcelino sa Davao Occidental. Kinitungod sa kusog nga pag-ulan, matud pa, sukad Miyerkules sa kadlawon. Maagian pa ang maong dalan apan one lane lang aron malikayan nga mahugmak ang highway sanglit pangpang na ang kilid niini. Nagbutang na og warning signs ug nagpahigayon na sab matud pa og inspeksyon ang DPWH sa mong lugar. Gitambakan na sab ang shoulder sa dalan aron mulapad ang agianan ug luwas ang one lane access. Dugang pahimangno sa MDRRMO nga magbantay ug maghinay-hinay sa pagmaneho kung muagi sa mong dalan. Sumala sa pag-asa, Easterlies ug Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaapekto sa panahon sa Mindanao. PDEA Region 10 uban ang BJMP Region 10 nagpahigayon og sorpresang Oplan Greyhound Operations sunod mismo sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory. Nagkadayang kontrabando ang nakumpiska. Hinoon, walay droga nga nasakmit. Aniya ang akong report. Sayo sa buntag adlong Martes, kalit nangabot ang mga personay sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 10 sa Cagayan de Oro City Jail Male Dormitory sa Barangay Lumbian ning syudad. Dalasab sa mga operatiba sa PDEA ang ilang drug sniffing dog o detection dogs alang sa sorpresang Oplan Greyhound sa mga selda. Sa pakig-alayon sa BJMP Male Dormitory, gilayon nilang gisulod ang mga selda. Usa-usa nga gipangsuta ang mga PDL, lakip na ang ilang mga selda. Kadto gituyo ginto siya sir, kaya nga to ang jail warden nakipag-coordinate siya po twice sa PDEA na iya pong open up og request dito nga kung pwede ang PDEA maka-conduct og joint greyhound sa BJMP. Among operasyon milungtad gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabi aron marikisa ang kapin 3,200 ka mga lalaking PDL. Na-recover sa mga operasyon ang 3 ka mga smartphone, usa ka keypad cellphone og pipila ka mga hinagiban nga makonsiderang jail contraband. Walay droga nga nakuha sulod sa mga prisuhan, apan adunay nakuha nga daw plastic containers, apan tawas ug asin ang mga sulod niini. Ito mga lighter, ingana, moro nga ito mga nakuha sir. So far sir, even sa PDEA mismo, nga mga operatives o katong sa leadership sa PDEA nga ni nga wala tay drugs nga nakuha. Ang mga PDL nga nakuhaan og kontrabando ang ipailawom sa assessment o pahamtangan og silot subay sa polisiya sa BJMP. Ang security manggod no na challenges is evolving. So kita po sir constantly nagapaningkamot po kita sir na maka-adapt din ana in maging proactive pa no na sir. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Usa ka kotse nga gipangita sa tag-iya human dili na makontak ang driver napalgang nakaparada na nga dunay mga igo sa bala sa highway sa Barangay Mintal sa Davao City. Gingong ang maong sakyanan na lambigit sa gikasang operasyon sa Drug Enforcement Group sa PNP sa Barangay Bago Galiera kagabi. Ano report ni Argil Relator? Buak na ang salamin sa pultahan sa driver's side. Dunay igo sa bala ang kilid sa sakyanan ug flat na ang tuo nga rear tire. Ing-ani na ang hitsura sa kotse nga napalgang nakaparada kilid sa highway sa Barangay Mintal, Davao City, Biyernes sa buntag. Dunay usa ka slag sa bala ang na-recover sa soko. Wala na mihatag og pahayag ang tag-iya sa kotse. Sa inisyal nga investigasyon sa Tugbok Police, gipangita matud pa sa tag-iya ang iyang kotse nga gipadrivean sa usa ka ride-hailing app. Sanglit dili na niya makontakt ang driver. Ni adto sa estasyon na mag-report na iyang sakyanan is ni na monitor niya through GPS kay nagapaano man siya og na diri sa Mintal
So ang iyang driver pag-abot niya dire inana ng sitwasyon. Giproseso pa sa SOCO ang trajectory sa bala, ingon man ang fingerprint sa driver. Parayon pang ginapangita ang driver sa maong kotse. Samtang ipalawman pa sab sa kapulisan ang ilang investigasyon, human nasuta nga ang maong sakyanan gigukod sa Drug Enforcement Group sa usa ka operasyon sa Libby Road, Barangay Bagugaliera, Huwebes sa gabi. Na-operation ang ato ang Drug Enforcement Group kagabi. So nag-flash alarm, then so na-confirm na ang di-flash alarm kagabi is mao ni na sakyanan. So involved siya sa drug operation sa ato ang Drug Enforcement Group. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Pahimangno sa mga ginikanan nga ipalayo ang mga delikadong gamit sa mga bata aron malikay sa peligro. Kinihuman nga usa ka tuig nga baby boy ang nalapnos ang panit sa dughan human nga mayab-an og init tubig sa Davao City. Ato ibalik si Argil Relator. Nalapnos na ang panit sa dughan niining usa ka tuig nga batang lalaki. Kinihuman nayab-an og init nga tubig gikan sa heater sa ilang balay sa Purok 4A Barangay Talomo River, Davao City. Dihang nadawat ang report, gilayong girespondihan sa mga personahe sa Talomo River BDRMC ang bata o gidala sa Southern Philippines Medical Center. Ang bata is naay second degree scald burn ng bata. Mao to kay wala na milain gihatag sa bata kundi immediate transport lang jud, sir. Saysay sa inahan, nag-init siya og tubig sa heater aron unta mga pesila sa iyang partner. Gitanggal na niya ang saksakan sa heater, human mibukal ang tubig. Apan nakabot sa baby ang gunitanan sa heater. Tapos gi-drain ko muna po siya kay dito po siya nagpupop sa tiyan. Pagpasok po namin sa bahay kay tapos na po mag-drain. Kumuha na po ako ng baso tapos di ko na malaya na yung anak ko na tumakbo na papunta sa pagkuha sa heater sa may lamesa. Sa kabugat sa heater, nayabo kini sa bandang dughan sa bata. Gilayon silang nanawag og tabang ug daling dala sa ospital ang bata. Nakauli na sa ilang balay ang bata, samtang nagpadayon ang medikasyon sa iyang napaso nga panit. Ang kapait pa sa kahimtang sa bata, duna kini problema sa pagbawas. Ganit dunay nakakabit ka colostomy bag sa tiyan ini, dihang nalapnos. Hinoon, wala kini nadamay ni adtong tungura. Karon, nanawagan ang ginikanan nga matabangan sila sa pinansyal nila nga problema aron nga maoperahan ang iyang anak. Yung bituka po niya sa padulong sa puwet, wala po siyang ugat, negative po. Negative. Kaya po pag magpupop po siya, gamay-gamay lang ho. Tapos, yun po, inoperahan po siya para dito na lang muna siya magpop. Matulungan ma-opera agad para po pag laki po niya, mga 5 years old, makapag-aral na po siya. Kinahanglan pa og duha ka operasyon ang bata aron mahimong normal ang pagbawas ni ini. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mukabat sa kapin 27 million pesos nga kantidad sa ilegal nga droga ug expired nga tambal nga nakumpiska gikan sa mga operasyon sa PDEA Region 11 ang gipangsunog. Ato ibalik si Argil Relator. 3,410 grams sa shabu nga mobalor og 23.2 million pesos. 26,828 grams sa marijuana nga mobalor sa 3.2 million pesos. 126 pieces sa marijuana plant nga mobalor sa 25,200 pesos. Ug expired nga mga tambal nga mobalor og 1.2 million pesos. Mukabat sa 27.6 million pesos ang kantidad sa maong mga illegal nga droga ug expired nga mga tambal. Kini ang gipangguba pinaagi sa pagsunog gamit ang ekipo sa usa ka punerarya sa Davao City. Gipangunahan ang maong aktibidad sa PDEA 11 sa presensya sa mga representante gikan sa Regional Trial Court, DOJ, PAO, PNP, NBI, DNR-EMB ug uban pa. Sumala sa PDEA, kini aron nga maundang ang duda nga basin dunay gina-recycle nga illegal nga droga nga nakumpiska sa mga operasyon. Subay sab kini sa mandato sa PDEA ug pagtuman sa regulasyon sa Dangerous Drugs Board.
Ito, magbibis naman yung distraction base ron sa desisyon ng korte. Kung may desisyon na yung kaso, doon be subjected for distraction. So, pero sa atin, yung frequency na ginagawa natin is every 6 months, nagkakanda kami ng distraction. Samtang mipaklaro sab ang PDEA 11 nga walay laboratorio sa illegal nga droga sa Davao Region. Kinihuman minilyon ka pesos nga kantidad sa mga illegal nga droga ang nakumpiska sa operasyon sa NBI sa usa ka balay sa Kabantian, Davao City niadtong June 8. Dumarami kasi in the sense may pumapasok pero nahuhuli natin. So meron kasi mga strategy yung ating mga sindikato kung paano ilulusot yung mga illegal drugs. Nasabi ko na kanina, kung may nagbabantay sa isang checkpoint, hindi naman niya magdadaan. And definitely gumagamit kasi sila mga courier services natin Hinoon, parayon ang PDEA sa pagpakusog sa mga operasyon sa pagpakgang sa mga nagapasulod o nagadula og illegal nga droga sa rehiyon. Ako si Orgil Relator, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Nagmando ang kadagkuan sa Police Regional Office 10 ngadto sa Kapulisan sa Rion nga tun-an ang ilang area of responsibility aron matuman ang 3 to 5 minutes response time. Lakip na gimando sab nga kinahanglang hanas sila sa paggamit sa ilang mga armas subay sa mga mando sa bagong PNP chief. Ani ang report. Gimando karon sa Police Regional Office 10 sa tanang police station sa rehiyon, partikular sa urban areas nga matun-an ang ilang mga area of responsibility. Lakip sa mandato karon nga tanang beat patrollers o katong mga pulis nga ana sa kadalanan o garesponde sa mga krimen, kahibalo sa mga landmarks o mga lugar nga sagad adunay nahitabong kriminalidad. Matod sa Pro-10, kini ang ilang nakitang paagi aron dili mapakyas ang kapulisan sa rehiyon nga masunod ang mando ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga makaresponde ang pulis sulod sa 3 hangtod 5 ka minuto. Supposedly dapat mahibalo gayud sila sa ilang respective nga area sa pinakagamay o pinakadako nga tindahan. Importante kana kaayo sa katong mga landmarks o nga asa kinidapit. So importante kana kayong mahibalo gayud sila. Nagkadayan surprise simulation exercises sab ang ginahimo karon sa kapulisan aron masubay ang kapaspas sa mga pulis sa pagresponde. Gipaniguro sab sa Pro-10 nga tanang personahe niini ang sakto ang katakos sa paggamit sa ilang mga issued nga firearm. Matag quarter sa tuig ginapailawom ang mga pulis sa nagkadaiyang marksmanship training aron masiguro nga kahibawo sila mogamit sa ilang armas ug makaigo gyud sa ilang target. Ang kining armas nga anaa sa usa ka tawo nga dili hanas sa paggamit ni ana, walay capacity sa unsaon man gani kaning paggamit, no, pagpabuto. So dako kana nga risgo sa even sa iyang kaugalingon nga kinabuhi, no, o labaw na sa kinabuhi sa mga inosente nga tao nga dili intended unta nga mahimong target. Samtang strikto sab ang Pro-10 sa ilang mga personahe nga sakto ang ilang timbang o saktong postura. Gani mismo si Police Brigadier General Jason De Guzman, ang Regional Director sa Pro-10, nagpakita sa tamang postura ug barog sa usa ka pulis. Kinisubay gyapon sa mando ni PNP Chief Torre nga kinahanglan ang mga pulis physically fit aron makahimo sa iyang trabaho. So this is once again a call to action sa matag miyembro sa PNP. Dapat disiplinado kita, no, sa ato ang kaugalingon nga panglawas. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patay usa ka gunman samtang samdan ang rider niini human na pusilan sa nagresponding Philippine Marines ug kapulisan sa Cotabato City. Ang namatayng gunman misibat matud pa human gipusil ang duha ka mga lalaki sa maong syudad. Ani ang report ni Efren Mamak. Dead on the spot, kining usa ka lalaki human matud pa. Napusilan niyang misukol sa nakasugat nga nagapatrolyang miyembro sa Philippine Marines sa Doña Pilar Street, Poblacion 4, Cotabato City bandang 7:50 Miyerkules sa gabi. Samtang gilayong nadakpan sa kapulisan ang laing 46 anyos nga lalaking rider nga nagmaneho sa motor nga gisakyan sa maong napatay nga lalaki. Samdan sab kini human napusilan sa kapulisan. Gilayon kining gipatambalan sa ospital. Sumala sa kapulisan ang maong mga lalaki riding in tandem suspects di ay sa pagpamusil sa maghigala nga 41 anyos nga lalaking OFW
og 46 anyos nga lalaki nga usa ka tigpamintura nga nagaistoryahanay lang matud pa sa kilid sa dalan sa lugar. Samdan ang duwa og padayong ipatambalan sa ospital. Maya-maya po may dumating na riding in tandem, 2 lalaki po ito at pinagbabaril itong 2 biktima natin. Yung unang biktima po ay tinamaan po sa kanang balikat po ng kanyang katawan at si victim 2 naman po ay natamaan po sa kanang bahagi ng likod. Ginasuta pa sa PNP kung gun for hire ba ang maong riding in tandem suspects. About sa the issue of gun for hire po, yan po titingnan po ng ating kapulisan kung ano po talaga yung real information related po sa nagawa nitong 2 suspect na to. But as of now, sir, yung ating motive, ang dahilan po nito ay personal grudge pa po. Inakuhaan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao og pahayag ang nadakpang rider nga suspect. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Mas paspas nga resulta sa laboratory test sa mga produktong isda o gubang aquaculture sa General Santos City, mamahimo karong tukuro na ang Fish Health and Quality Control Laboratory Facility sa syudad. Ani report ni Efren Mamak. Gipangunahan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lakip Department of Agriculture, ang groundbreaking sa 3-story BPAR-12 satellite office nga dunay Fish Health and Quality Control Laboratory nga gipahigayon sa General Santos Fishport Complex, General Santos City adlawng Martes. Gigahinan kini og halos 115 million pesos. Anaa sa 1,470 square meters ang lot area ni ini nga dunay 648 square meters ang floor area. Sa maong pasilidad, mamahimo nang makatest og sample sa mga produktong isda ug ubang aquaculture nga produkto kalabot sa kalidad ni ini. Gikalipay kini sa tuna industry sa Gensan. Pipila ka tuig na matud pa kining gihangyo sa national government, sanglit problema na matud pa ang tigdugay nga resulta sa laboratory results sa kalidad sa tuna. We are the tuna capital in the industry pero wala tay laboratories. So unang ipangayana mo ang pag-examine sa tubig o sa histamine content kay tuna man ta. Kaya ang tuna, pag di na mo ma-regular o maayo, musaka ang histamine o dagan mga hubog, mga lipong, uban mo hospital o na-allergy sa histamine. Ang maong pasilidad, dakong tabang sab sa fish disease surveillance. This facility will serve as a vital infrastructure not only for the efficient operations of our regional satellite office but also for maintaining fish disease surveillance, products quality control, and food safety compliance, functions that are increasingly essential in both domestic and international markets. Nakatagdang mahuman ang pagtukod sa proyekto sa June 10 sunod tuig. Hinauton ta nga kining niang infrastruktura nga atong ibutang dinhi makatabang kanato og makahimo nga makahatag og maayo nga imahe dinhi sa General Santos nga ang mga produkto gikan sa General Santos maayo, safe, onya global quality par excellency. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Arestado o sa ka-driver sa Davao City human na aktuhang na maligya og kapin 3.6 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes. Pinaagi sa pagpahigayon sa Task Force Plutos ug Intelligence Surveillance, nadakpan ang 26 anyos nga lalaking driver nga taga Bacaka, Davao City atol sa entrapment operation sa Barangay 19-B Davao City alas 11 Martes sa gabi. Sumala sa Davao City Maritime Police Station na maligya ang sospek o mga smuggled nga sigarilyo nga walay graphic health warning. Nakuha gikan sa sospek ang kinatibuk ang 145 master cases sa assorted nga sigarilyo nga dunay gibana-bana ang kantidad nga 3.6 million pesos. Gikusudiya na sa kapulisan ang sospek nga pasakaan og tukmang kaso. Wala na kini mihatag og payag. Mga kapuso, duha ka bagong Kapuso series ang angay ninyong atangan sa Lunes. Una, ang GMA Prime series nga Sanggang Dikit for Real nga gibidahan nila Kapuso Drama King Dennis Trillo ug Kapuso Ultimate Star Jenilyn Mercado. Makita na kana sugod June 23, 8:50 p.m. pagkahuman sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa Lunes na sa makita ang My Father's Wife sa GMA Afternoon Prime pagkahuman sa It's Showtime. Gibidahan sab nila Kylie Padilla, Kazel Kinuchi, Jack Roberto ug Gabby Concepcion ang My Father's Wife.
Milingkod na siyang katungdanan ng bagong Regional Director sa Police Regional Office 10 samtang kanhi PRO 10 Director ibalhin sa PRO Bangsamoro Autonomous Region kon PRO Bar ginisubay sa balasahan sa liderato sa PNP. Gipahigayon karong adlaw ang change of command sa pagpanguna ni Police Major General Alan Okubo, ang Chief Directorial Staff sa PNP. Milingkod isip bagong Regional Director sa Police Regional Office 10 ang tubong Misamis Oriental nga si Police Brigadier General Rolindo Sugilon. Giulipan niini si Police Brigadier General Jason De Guzman kinsa mamahimong incoming Regional Director Sub sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Gipaniguro ni Police Brigadier General Sugilon nga ipadayon ang mga nasugdan sa PRO 10 ilabi na ang police visibility ug ang paspas nga police response sa bisan unsang klase sa emerhensiya. Nagpadayon ang sending of entries sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Senda mga kapuso kay basin ikaw na ang mudaog sama sa usa ka Mindanawan nga usa sa swerteng weekly winners. Sa ika-75 na anibersaryo sa GMA, 75,000 pesos ang nadaugan sa upat ka swerteng winners gikan week 1 hangtod week 4 sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Congratulations kina week 1 winner Gerard Francis Cruz nga taga Manila, week 2 winner Minerva Campo Redondo nga taga Laguna, week 3 winner Leo Aguilar nga taga Samar ug week 4 winner Gloria Pagasian nga taga Zamboanga del Norte. Mga kapuso hangtod July 11, 2025 pa pwedeng magpadala og entries, busa, palit na og participating products ug join na mga kapuso. Malay mo ka muna ang musunod nga makadaog sa mga musunod nga semana sa daily ug weekly cash prizes ug 7 ka 1 billion peso winners sa Grand Draw. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Ang notification sa mga midaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 pinaagi sa official call or text message gikan sa GMA. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mobisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Ug mao kato ang mga ulhing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.